Mula sa GMP News and Public Affairs, narito na ang walang kinakatakutan, walang kinakampihan, serbisyong totoo lang. Lian Rongabilla at Alison Palparan. Magandang gabi mga kauso, ika-23 ng Hulyo 2012, ako si Alison Palparan. At ako naman po si Lian Rongabilla. Ito na po ang mga balita ngayon. Rodolfo Vera Quezon, mas kilalang Dolphy, ihinatid na sa huling sesyon. Ilang mga larawan ng mga tagahanga ni Mang Dolphy, dala-dala sa burot bilang suporta. Barkong pandigma ng China, namataan sa Scarborough Shoal. Ukbong sa tatahan ng Pilipinas at Amerika, naka-alerto sa hindi magandang pagkilos ng China. Mga kaanak at kaibigan ni Dolphy nangungulila sa pagkawala ng hari ng komedya. Ilang mga tagahanga ng Comedy King, labis ang pagpapasalamat sa pagiging parte ng kanilang buhay. Mga tagahanga ni Mang Dolphy, hindi ito makakalimutan ang masasayang alaala ng hari ng komedya. Rodolfo Vera Quezon, mas kilalang Dolphy, ihinatid na sa huling sesyon. Dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan, kamag-anak at mga kasamahan sa showbiz ang paghahatid sa huling hantungan ng Comedy King. Ilan sa kanila ay mahagulgol at hindi matanggap ang paglisan nito sa mundo. Kitang-kita sa anak ni Mang Dolphy na si Bandol ang paghihinagpis sa huling pamamaalam nito kanina. Mula sa Heritage Park, Taguig, ito po si Joanna Flores nag-uulat. Ilang mga larawan ng tagahanga ni Mang Dolphy dala-dala sa burol bilang pagsuporta. Libo-libong mga tagahanga ni Mang Dolphy ang maaga pa lang ay nakapila na sa burol nito sa Heritage Park upang masilayan ang kanilang idolo bago man lang sila lisan dito. Dala-dala din nila ang mga ilang alaala gaya ng larawan at mga bagay na may kahulugan patungkol sa Comedy King. Barkong pandigma ng China, namataan sa Scarborough Shoal. Nagpadala ng barkong pagdigma ang bansang China at sumansad ito sa Panatang Shoal. Philippine Navy alerto sa mga maling pagkilos ng barko ng China. Ayon sa DFA, aasikasuhin daw nila ang liham para ipaalam ang mga nangyayari sa ating Panatang Shoal. Mula sa GMP News, Joanna Flores nag-uulat. Hukbong sandatahan ng Pilipinas at Amerika naka-alerto sa barko ng China. Hukbong sandatahan pandagat ng US at Pilipinas nagbalikatan para magbantay sa barkong pangdigma ng China na ipinadala sa Scarborough Shoal para bantayan ang tinatawag nilang Huangyang Island. Balikatan is between the U.S. Armed Forces and the Philippine Forces. Never was China mentioned or will ever be mentioned in our planning nor in our execution. The Mutual Defense Treaty is a very serious treaty that the United States takes very seriously. Ilan sa ating mga mangingisda hanggang ngayon ay hindi pa rin makapamalaw dahil sa higanting barko ng China. Mga kaibigan at kamag-anak ni Dolphy, nangungulila sa pagkawala ng hari ng komedya. Matanggap ng ilang mga kaibigan at tagahanga ng hari ng komedya ang pagkawala nito. Ang ilang pa nga sa kanila ay maluha-luha sa tuwing maaalala ang mga masasayang tagpo ng buhay na kasama nila si Mang Dolphy. Yung kanyang pagkatao, ibang klase, darling. Ibang klase, walang kamukha.
Marami. Ako, I've been here in the business for 60 years. Wala siyang kapareho. Si Dolphy, kung saan ka man po ngayon naroon, syempre, I'm sure tuwan-tuwa ka po dahil nakikita nyo ang dami talaga nagmamahal sa'yo. At isa na nga po kami ron. And salamat po sa pagkakataon na kahit papano, kailala ko kayo, nakatrabaho. He has a big Santo Niño sa kanyang room, one of those rooms, and he prays daily. Sa Home Along the Riles, it's always at the end of the story, meron kaming mga values na itinuturo. Nagko-comedy kami, pero ang totoo nun, may values yun. Mula sa GMP News, nag-uulat, Joanna Flores. Maraming taghahanga ang Comedy King na labis na nagpapasalamat sa pagiging parte ng kanilang buhay. Buong pusong magpapasalamat ng mga tagahanga ni Mang Dolphy ang namukadkad sa panahon ng buro ng hari ng komedya. Sobrang touch po kami, sobrang move po kami sa nangyari kay Tatay Dolphy nga po. Kaya nandito po kami ngayon para makiramay. Sana okay na siya sa pupuntahan niya, tapos nasana yung families niya, mas matanggap na nila na mas maluwag sa puso nila yung pagkawala ng Dolphy. Ang ilang pa nga sa kanila ay gumawa ng obra gaya ng painting t-shirt na may mukha ng Comedy King. Mula sa GNP News, Joanna Flores nag-uulat. Mga tagahanga ni Mang Dolphy, hindi malilimutan ang masasayang alaala sa hari ng komedya. Medyo malungkot, siyempre. Dahil wala na yung hari ng komedyante natin. Nakakatawa yung mga kapalabas niya eh. Nakakawala ng problema. Kanya nga kasi, siyempre nagbigay sa atin ng entertainment. Tol ko siya. Paalam at salamat sa lahat-lahat. Isang motorsiklo na namatahan ng CCTV camera na nakahakip ng rumaragasang bus sa EDSA. Mga apo at anak ni Mang Dolphy, nagpalagay ng tattoo bilang alaala sa nag-iisang hari ng komedya. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita, pakabangan sa pagbabalik ng Gets Mo, Pilipinas! Ulol. I'm glad that the Riddles are almost part of the bandwagon. I know. Sa tuwing tayo'y magka
nakakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. فايز هعمل لك معايا سندوتش جبنه. مش جعان. Just you know why you and I. باندا ما يتقلهاش لا. Mga apo at anak ni Mang Dolphy nagpalagay ng tattoo bilang alaala sa nag-iisang hari ng komedya. Magkakasunod na nagpalagay ng tattoo ang mga apo at anak ng hari ng komedya bilang isang matibay na alaala na hindi nila makakalimutan ang kanilang ama at lolo Dolphy. Happy moments yung pagkwentuhan namin na kung paano ko sila, pinapanood ko sila, tungkol sa mga movie, tapos tungkol sa parang ugali ni Dolphy. Kwentuhan lang, parang ano lang kami, magbarkada nagkwentuhan sa buhay-buhay, gano'n. Pwede ba sabihin yun? Medyo pilyo pero Isang motorsiklo ang nabataan ng CCTV camera na hagip ng lumaragasang bus sa EDSA. Mga kauso, kung makikita niyo sa bandang kanan, lumiliko ang motorsiklo. Ngunit bigla, yan, mga kauso, hindi napansin ng driver ng bus ang pagliko ng motorsiklo at tumilapon ang nagmamaneho ng motorsiklo na ang pangalan ay Mang Kanor. Bahagyang nasugatan at nabalian ng buto sa tenga ang driver nito, ngunit siya ay nasa mabuting kalagayan na ngayon. Conscious naman daw yung dalawang biktima. Yung babae, nagko-complain siya ng masakit yung kanyang lower abdomen at nagkaroon siya ng sugat sa kanyang labi. Yun ang mga lalaki, nagko-complain naman siya ng para siyang nahihilo at inaantok. At nagkakaroon din siya ng sakit sa katawan. Ang driver ng bus, iniimbestigahan na. Meron siyang violation Kasi alam naman natin lahat na lahat ng bus ay kailangan nasa yellow lane sila o yung first and second lane ng EDSA natin. Samantalang yung bus naman, although hindi siya ay yung motorsiklo, although hindi siya exclusive doon sa motorcycle lane, pero dapat yung mga sasakyan natin, iwasan nilang dumaan sa mismong daanan ng motorsiklo. Mga kaibigan at kamag-anak ni Dolphy, nangungulila sa pagkawala ng hari ng komedya. Isa-isang namaalam sa paghatid sa huling hantungan ang mga kaibigan ng hari ng komedya. Walang iba kundi si Mang Dolphy. Ayon sa naturang aktor na magharap-harap sila ng nakangiti dahil ito daw ang gusto ni Pidor. Ang ilan sa kanila ay hindi pa rin mapigilan ang pagluwa kahit pilit na tumatawa. Tingnan natin ang bawat isa at umiti tayo at sabihin natin maligaya na si Mang Dolphy.
Okay, sabi nga sa ngiti kayo, dali, ngitihan yung katabi niya. Mang Dolphy, masaya kami. Dahil Lord ka na. Palakpakan natin si Mang Dolphy. Mabuhay si Mang Dolphy! Hep hep! Hep hep! Hep hep! Yung lahat na masaya na si Airpat doon, kaya dasalan tayo sa kanya. Still pray, pagabay tayo sa kanya pag tayo malungkot. Overwhelmed kami sa sobrang daming taong nagmamahal sa lolo ko, no? Hindi lang naman kami ang mga taong nagmamahal sa kanya. Na-feel namin yung pagmamahal nyo sa kanya. Mula sa Heritage Park sa Taguig, ito si Actress GNP News Nagulutan. Annabel Rama, nagsusorry sa pamilya ni Pidon sa pagwawala sa lamay. Entertainment columnist na si Chito Alcin kinopronta sa CR. Pagtungo ko sa CR, few step away ay nakita ko si Rama na susunod na gagamit ng CR. Nagkatingin na kami, umatras na lang ako without saying a word or any expression sa mukha. Bigla itong nagbumura at nagsisigaw. Masaya ako kasi si Eric, sinamahan pa niya ako kay Paring Dolphy. Nagsorry ako kay Paring Dolphy sa nangyari. Nabigla ako, nakalimutan ko na nasa kainan pala kami. Yung hahampasin sana niya ako ng iPad niya, naghanap na ako ng mahawakan ko, kung kutsilyo, kung ano. Nahawakan ko yung baston. Paano naman ang mga tao nagbibintangan niya? Hindi nga namin alam na magkakasama-sama kami ng araw na yon. Biglaan. Tungkol pa rin sa gulo ni Alcid at Annabel Rama, sinabi ni Annabel Rama sa social network site na Twitter na si Alcid daw ang unang kumumpronta sa kanya. Ayon sa kanyang tweet, I am so sorry for what had happened at the dining area of the Heritage. I was provoked by a fake reporter. Isang low-pressure area na mataan sa East Philippine Sea. Shasha Padilla, labis ang pagpapasalamat sa mga nakiramay at nagdasal para sa kanyang mahal na si Don. Isang pinto ng piling FHM Philippine Sexiest Woman in the World 2012. Mamaya ito sa balitang chismosa sa pagbabalik na Gets Mo, Pilipinas. Honey! I'll be right there! Let's go, break it! Come here! I'm on my way! Yes! Yes! Honey!
صباح الخير أستاذ توفيق. يلا يلا عشان الفطور. جايبه لك النهارده سندوتشات جبنة. لا والله ماليش نفس. Just you know why you and I will by and by. باندا ما يتقلهاش لا. Muling nagbabalik ang GNP News. Mga kauso, isang RTGC ang namataan sa bandang East Philippine Sea. Tanungin natin si Kuya Jepoy. Magandang gabi sa inyo mga tagapanood, Alison at Lian. Kaaalis na ng bagyong Ferdin itong Sabado. Ngunit nagkaroon pa rin tayo ng bahagyang pag-ulan itong mga sumunod na araw at magbasa hanggang ngayon. Mga kauso, makakaranas pa rin tayo ng patuloy na pag-ulan dahil sa namataang low pressure area sa bandang east-northeast ng Mindanao, no? Na may lakas o layo na 860 kilometers, no? Kaya sa mga kapatid natin sa bandang Mindanao ay maghanda pa din ng payong, kapote at bota upang hindi mabasa sa ulan. Sa bandang Visayas naman tayo, no? Alison, no? Meron ka bang katanungan, Alison? Medyo po ito bang naranasan natin yung mga pag-ulan sa mga nakarang araw? Ito ba yung low pressure area lang o talagang may tropical storm na pumapasok sa area of responsibility ng Pilipinas? Oo, sige, ito yan. Sa bandang Visayas, no? Ay magkakaroon din ng pag-ulan at kalat-kalat na ambon na may kasamang pagdilim ng kalangitan, no? Na may lakas na hangin. Dito naman sa Luzon, patuloy uli tayong makakaranas. Sinasabi ko na sa inyo mga kauso, dalawa ang low pressure area natin. Isa sa northeast, east-northeast ng Tuguegarao at isa sa east ng Mindanao. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ang maipapayo ko sa inyo mga kauso, i-ready na ang bangka, salbabida kung sakaling bumaha sa inyong lugar, no? Kaya mula sa JP News, Jepoy Mapoy, mula sa Pag-asa, Back Studio, rock and roll. Sa labas naman po ng bansa mga kauso, panalo po ang Qatar Airways na pinaka-magandang paliparan sa buong mundo. Para sa ikalawang pagkakaroon ng The Skytrax Pinnacle World Airlines Awards. At ang ilang susunod na pinakamagandang paliparan ay ang mga bansang Malaysia Airlines, Thai Airways, Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, and All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, Asiana Airlines, Qatar Airways, at hindi man natin nasungkit ang pagiging pinakamagandang paliparan, nasungkit naman natin ang most sexiest woman in the world at iyan ay sa ulat ni Ate Queenie. Ate Queenie, pasok! Magandang gabi sa inyo mga kauso. Ako nga pala ang inyong maharap na ate na si Queenie Rodoy. Nasungkit na naman ni Sam Pinto ang pagiging FHM Philippines Sexiest Woman in the World for 2012. Dahil umano sa ganda ng kanyang mukha at ganda ng kanyang katawan. Mga ilang palikulang naman ang lamang niya sa akin at yan lamang aking chiro for the day. Balik sa'yo, Lian. At ito po ang mga naantabayan ng balita ng buong maghapon
Ito si Alison Palparan. At ako naman po si Lian Rongavilla kasama si Ate Mimi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang GNP News. Walang kinatatakutan. Walang kinakampihan. Serbisyong katotohanan lang. Muling magbabalik bukas ang Gets Mo, Pilipinas! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.